salita ng Diyos, no? Okay, upang dumaloy po, no? Dumaloy ang salita ng Diyos sa kanilang kalamnan. Amen? Opo, no? At tunay po na nagdudulot po ito ng kalakasan sa ating buhay. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Okay, pakita nga po natin yung ating introduction. Yung pong pamilya. Yung asawang lalaki, babae, at may kasamang anak. Para may salarawan po natin. Sino po ba yung nandito buong pamilya? Sige po, taas kagad ng kamay, isang pamilya. Okay, tayo ka, brother. Brother, tayo ka, kasama katabi ng asawa mo. Kasi po, hindi lumabas eh. Ipo-portray po natin, ha? Okay, sila, bit nila, no? Mag-asawang lalaki, babae. Ano po, kasama ang kanilang mga anak. Sundan din po yan, no? From generation to generation. Past, present, and future. Okay? Sige, salamat sa inyo, ha? Sa inyong pamilya po, no? Okay, no? Pakita po natin ang title, no? Hindi ko po alam, no? Sa akin po, must be prepared ako. Physically, spiritually po, no? Instruction po yan ng Diyos po, no? Ang Diyos na makapangyarihan, no? Sa mga preacher, you must be prepared. Physically, spiritually. Kailangan malusog ang ating katawan, no? Lagi natin ikinukondisyon ang ating katawan. Maging tayo po mga kapatid. No, makikita niyo po yung kilos ng Diyos, no? Pine-prepare niya tayo pagdating ng ating pagtitipon, pagsamba sa Diyos. Lagi tayong handa. Amen po ba? Opo, no? Yan po ay mga katuruan ng Biblia. Sabi po sa aklat ng Deuteronomy chapter 8, no? Tingnan po natin, ito po yung madalas namin ginagamit, no, ng ating butihing senior pastor. Kapag kami po ay nag-dedicate, no, ng mga building, establishment, business, no, mga idinidedicate natin yung inyong isinilang na sanggol, no, mga bata. Idinidedicate namin yung magaganda yung sasakyan, no? Yung inyong itinatayo pa lang po ang inyong tahanan, no? Nag-hukay pa lang, may groundbreaking na tinatawag. Ipinapadedicate ka po ng mga nagmamay-ari nito. Madalas po namin ibahagi po, no, ang Deuteronomy chapter 8, mga kapatid. Kaya po papansinin natin, ha, na makinig tayo mabuti. At sundin ang lahat ng batas, kautusan, tuntunin, at mga bilin ng Diyos sa atin. Tayo po, no, na mga mananampalataya na ipinapamuhay natin ang salita ng Diyos. Buksan po natin, no, ito po yung merong 20 mga talata. Okay, isa natin sa number 1. Okay, pansinin po natin mga kapatid, ha? Tingnan niyo po, pagmasdan po natin ang church. Okay. Okay, sige po. Salamat, Ate Lily. Okay, salamat. Okay, tingnan niyo po ang instruction ng Diyos, ha? Pagmasdan natin ang ating church. Who is the head of our church? Sige po. Jesus Christ. At sino ang katawan ng iglesia? Mga minamahal kong kapatid,
Tayo po ay bahagi, iba't ibang bahagi ng katawan ni Kristo. Kapag tayo po pupunta ng church, no, pansinin po natin yung ating kaisipan. Pupunta ako ng church upang pakinggan ang mensahe ng Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya po sabi ng Diyos sa kanyang mga salita, sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay. Ang Panginoong Yahweh at ang kanyang kaagapay si Moises at ang bayang Israel. Tingnan niyo po, no? Balikan lang natin, brother, ha? Nali lang po itong talatan. Tingnan niyo po, ang napakabuti po ng Diyos. Sa mga susunod po, may ipinangako ang Diyos. Amen po ba, brother? Tingnan mo, ha? Suriin mo ang salita ng Diyos. Pag sinunod mo ang batas ng Diyos, pahahabain ng Diyos ang iyong buhay. Ang Diyos po may sabi niyan, nangako ang Diyos. Sa unang talata, okay, verse 2. Tuloy-tuloy lang tayo, ha? Pag bumaba ang iyong buhay, dumami ang iyong lahi at kayo'y makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Mga kapatid, tinuruan na kayong magpakumbaba. Bakit po? Ayaw ng Diyos na nagmamataas ang tao. Ayaw niya. Ayaw ng Panginoon na nagmamalaki ang tao. Nagmamayabang. Nagpapakataas-taas. Verse 4. Susunod, kapatid. Kinilala ni ng inyong mga ninuno, ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, physical, hindi, kung hindi sa bawat salita nagmumula sa bibig ni Yahweh. Mga kapatid, magpapaalalahanan tayo lagi, ha? Magpapaalalahanan tayo. Lalo-lalo na ang ating pong pamilya. Magpapaalala lang po ako, mga kapatid. Baka po ang inyong mga nanay, tatay, lola, lolo, mga iba pang relasyon sa inyong pong pamilya, no? Na sila po ay naiiwan lamang sa kanilang tahanan, iniiwanan na lang. Hindi na po sila nakakakain ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Huwag po sikapin natin na kasama sila lahat. Hindi po inetsepera natin silang iwanan na lang sa at kung ano-ano ang kanilang gagawin. Samantalang ang tatay, nanay nandito sa church, sumasamba, nakikinig ng salita ng Panginoon bilang pagkain, pangkaluluwa. Mga kapatid, amen po ba? Narinig po ba natin? Amen po, narinig naman natin lagi ang tinig ng Diyos, no? Balikan lang po natin, mga kapatid, no? Balikan lang po natin karugtong nito. Yan, no? Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi
Sunod, kapatid. Kundi sa bawat salita na nagmumula sa labi ng Panginoong Yahweh. Hallelujah. Tuloy po. Suriin niyo po habang kayo po ay nakikinig, suriin niyo po ang bawat salita. Sa loob ng 40 taon, hindi nasira ang inyong kasuotan. Hallelujah. Ni hindi namaga ang inyong paa sa kalalakad. Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos gaya ng pagdidisiplinan ng isang ama sa kanyang anak. Amen po ba? Ang buti po ng Diyos. Pag lumilihis tayo, itutuwid tayo ng Diyos. Talatang 6. Kaya matakot kayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Sapagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupain. Lupaing sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. Sagana rin doon sa trigo, cebada, ubas, igos, bunga ng punong granada, olibo at pulot. Mapakinggan po natin yung salita ng Diyos. No? Inaakay tayo ng Diyos. Titingnan niyo po yung flow po. No? Yung daloy po ng salita ng Diyos. Kinukonsider po yan. No? Ng mga nangangaral. Doon na hindi kayo magkukulang ng pagkain ng anumang pangangailangan. Ang mga bato roon ay makukunan ng bakal at makukunan ng mga tanso ang mga burol. Mabubusog kayo roon at pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos. Dahil sa masaganang lupaing, ibinigay niya sa inyo. Listen po ha. Nakikita niyo po yung mga instruction ng Diyos, kautusan ng Diyos. Ginagamit niya po yung word na huwag. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagandang bahay, at marami ng alagang hayop, at marami ng naipong pilak at ginto, huwag kayong magmamalaki. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Hallelujah, Lord. Purihin ng iyong banal na kasulatan. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno na makamandag na mga ahas, alakdan, nang wala kayong mainom. Nagpabukal siya ng tubig mula sa malaking bato. Hallelujah, Lord. Kayo'y pinakain niya roon ng mana. Highlight po natin yung word na mana, ha? Mana po mga kapatid, ha? Word na mana. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba ang lahat ng iyon sa ikabubuti rin ninyo, mga kapatid. Kaya huwag na huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sarili ninyong lakas at kakayahan. Talatang 18.
Subalit alalahanin ninyo si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Hallelujah. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kapag siya'y tinalikuran ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, ngayon pa'y binabalaan ko na kayo. Ngayon pa'y binabalaan ko na kayo na malilipon kayo. Huling talata po. Kung hindi ninyo pakikinggan, listen po ang mga kapatid. Kung hindi ninyo pakikinggan ang kanyang tinig o ang salita ng Diyos, malilipon kayo. Tulad na nangyari sa mga bansang ipinalipon sa inyo ni Yahweh. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Sige po, palakpakan niyo ang Diyos. Hindi po kami. Palakpakan niyo po ang salita ng Diyos. Okay, makikita niyo po, no, ang mga kautusan ng Diyos. No? Batas at tuntunin po ay pinapaabot po ng ating Panginoong Yahweh sa kanyang mga anak. Sa bayang kanyang pinakamamahal-mahal. Okay, makita niyo po, ang daming katuruan po dyan, no? Sa mga talatang yan, no? Hallelujah. Sige po, tuloy natin, kapatid. Na-look. Number 1, ang dakilang katapatan at kayamanang habag ng Diyos, mga kapatid. Tingnan niyo po kung paano tayo inaakay ng Diyos, ha? At ipinakita po yan sa kasaysayan ng bayang Israel, no? Sa panahon pa po, no? Ng Egypt, kung paano inalipin ng mga Egyptian po ang bayang kanyang pinakamamahal, ang bayang Israel. Tingnan po natin, no? Ilagay po natin ang ating mga sarili, mga kapatid, ha? Ilagay po natin ang ating buong pagkatao sa kasaysayang ito. At huwag po natin ilalayo, ha? Bagkus tayo po ay makisama sa panahong ito na dinanas po ng bayang Israel. Dakilang katapatan at mayamang habag ng Diyos. Ang habag ng Diyos po ay talaga naman napakahaba. Amen? Napakahaba po ng habag ng Diyos. Okay? Tuloy tayo, kapatid. Okay, i-mention lang natin, no, itong mga talatang ito, no. Hindi muna natin babasahin po, no, from verse 1 to 6 po, no. Binanggit ko yan, no. Sa Deuteronomy chapter 6. Bago ko po tatalakayin yan, mga kapatid, ha, highlight natin yung mana. At kailangan po maging listo tayo at matalino sa ating pakikinig. Okay, sabi po sa mga talatang ito, kaya matakot kayo sa Diyos, from verse 1, kapatid. Yan, okay. Sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay. Okay, pag sumunod po ang isang tao sa batas na po tuntunin at kautusan ng Diyos, may ibinibigay pong biyaya ang Diyos sa tao. Tingnan niyo po, gusto niyo po bang umabot kayo ng 100 taon? Mga minamahal kong kapatid. Sige nga po, mula sa iyong puso. Kahit hindi ko na marinig sa boses niyo. Tingnan niyo po. Pag ginusto mong humaba ang iyong buhay, kapatid, sundin ninyo ang batas ng Diyos. Alam niyo po yan,
Tingnan niyo po, ipapakita po yan mamaya, no? Yung mga nagbubulog-bulungan. Ipakikita po yan mamaya. Yan po, no? Oo, pagbihira, ilalakad po lahat ng salita ng Diyos. Sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang umaba ang inyong buhay. Verse 2 hanggang 6 po, ha? Dumami ang inyong lahi at kayo makarating sa lupain ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Okay, sundin niyo po, ha? Sundin niyo po, no, kung ano po yung batas ng Diyos. Ipinag-utos ng Diyos. Matuto kayong magpakumbaba. Kasama po ako dyan, ha? Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Next. Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala. Highlight natin yung mana, kapatid, ha? Mahalaga ito. Loobin ng Diyos na matapos natin yung opinion, understanding ni John tungkol sa mana. Okay, isang pagkain hindi ninyo kilala. Meron po ba nakakakilala sa inyo ng salitang mana? Okay, ayaw nyo sumagot, ha? Seryoso kayo. Okay, ha? Okay. Kilala ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao hindi lamang namumuhay sa tinapay, nabubuhay sa tinapay. Physical na po. Bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh, physical, spiritual. Okay, tuloy. Sa loob ng 40 taon, hindi nasira ang inyong kasuotan ni hindi namaga ang inyong paa sa kalalakad. Tingnan niyo po ang salita ng Diyos. God will provide. Pinoprotektahan ka na ng Diyos. Ipinoprovide pa ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Talatang 5, brother, itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh. Mga kapatid, pagmasdan niyo po ang salita ng Diyos. Huling talata, kaya matakot kayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Okay, balikan po natin ang mana. Okay, ito po yung ibig sabihin ng mana. Kaya po, humingi ako ng opinion. Humingi ako ng kaalaman tungkol sa tunay na mana. Kayuan po, ha? Hindi ko, kasi hindi ko mawari. Po, 1,000 years ago, no? Okay, pakita natin yung isinulat ni Juan. Okay. Pakinggan po natin maigi, ha, mga kapatid. Na? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit, sabi nila. Okay, sumagot si Jesus. Sinagot niya po, no? Sumagot siya sa kapulungan ng mga Hudyo. Pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Kung hindi, wait lang po.
Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Tuloy lang po mga kapatid. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa katawan. Sino po yun? Yung binabanggit na tinapay na bumaba daw po ng mula sa langit tungo sa lupa. Sino po? Amen. Amen. Sumagot sila. Tignan niyo po yung reaction ng mga nakikinig, mga kapatid. Maging sa oras na ito, napapakinggan natin ang salita ng Diyos. Ang mana. Sumagot sila ng mga nakikinig, Ginoo. Sabi nila kay Jesus, bigyan po ninyo kami ng tinapay na ito. Nanghingi po sila, no? Nanghingi yung mga tagapakinig. Nang sabihin ni Jesus ang tungkol sa tinapay, sinabi ni Jesus, tignan niyo po si Jesus, pakinggan niyo po, no, ang tinig ni Jesus. Ako ang tinapay ng buhay. Listen po, tignan niyo po yung reaction ng mga nakikinig. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya, lumalapit, no? Word na lumalapit at sumasampalataya. Pinaniniwalaan niya na nakarinig ng salita ng Diyos. Sumasampalataya sa akin ay hindi na mabubuhaw kailanman. Hallelujah. Lumalapit ang tao na po, no? Dahil narinig niya ang salita ng Diyos. Lumalapit siya at sinampalatayanan niya ang tinapay ng buhay. Next. Tignan niyo po, siguro po sa oras na ito, mayroong ganyan. Saan niyo po scripture? Hindi po ako may sabi niyan. Nagbulong-bulungan ang mga tao. Ano po alam na alam ng Panginoon po yan. Parang nagdadalawa ang kanilang isipan ng darkness. Yan po yung kailangan, no? Yung pagdadalawang kaisipan ng tao. Pwedeng lumapit siya. Pwedeng sampalatayanan niya ang salita ng Diyos. Yan po yung pinagbubulong-bulungan nila. Nagbulong-bulungan ng mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit, ang mana. Next, kapatid. Okay, ha? Pinapagtibay po ng salita ng Diyos. Ako ang tinapay ng buhay, kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Ngayon po, kung ating daw pong kakainin ay physical lamang, mga kapatid, mamamatay tayo. Unawaan niyo pong maigi, mga kapatid, no? Hindi lamang sa oras na ito, baging sa pag-uwi ninyo ng inyong tahanan, no? Tuklasin niyo po ang mana. Tuklasin niyo po kung ang tao ay namumuhay lamang sa physical niyang pamumuhay, mapapahamak ang tao. Okay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamamatay. Mga kapatid, napakabuti po ng Diyos. Ayaw niya po na mapahamak ang tao.
Ayaw niya po. Ako ang tinapay ng buhay, kumain ng mana ang inyong mga ninuno. Wala silang malay kasi po eh. Walang kamalay-malay. Nakikita niyo po na sa inyong mga pamilya. Kaya po, pinahintulutan tayo ng Diyos. In-empower tayo ng Diyos. At binigyan ng authority na ibahagi ang salita ng Panginoon na siyang nagbibigay ng buhay sa sangkatauhan. Amen? Ayaw niya mapahamak, mga kapatid. Next. Okay, tignan niyo po, no? Tignan niyo po, no, paano pinagtitibay ng salita ng Diyos. Paulit-ulit po, no, na binabanggit po ng salita ng Panginoon. Ako nga, ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking. Ano po yung sinabi ko? Laman. Sabi niya po, ulitin ko po na ang lumalapit sa akin at sumasampalataya ay pagkakalooban ko ng tinapay. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah! Okay, tayo po tayong lahat, mga kapatid. Tignan niyo po kung anong iaabot sa inyo ng Panginoon, ha? Tayo tayong lahat, ha? Meron pa tayong ilang minuto po. Check natin. Sa akin po, 4 minutes. Doon po sa ating wall clock ay 5 minutes. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Kapatid, hallelujah. Hallelujah. Di po ba nag-iba ng sound? Tama lang po. Tama lang. Kung ibigay sa iyo ngayon, kaya ayos lang po. Kung ipagkaloob sa iyo ngayon, kapatid, ang tinapay na nagbibigay buhay, ikaw ba ay lalapit sa Kanya? At sasampalataya sa Kanya upang tanggapin ang tinapay ng buhay? Amen. Parang dalawa lang po, ha. Naintindihan niyo po ba bakit nandito? Okay, ulitin ko po, ha. Sabi niya, ang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay pagkakalooban ko ng tinapay na buhay. Uulitin ko po, ha. Nais niyo po bang lumapit at sampalatayanan ang tinapay ng buhay? Amen. Sige, palapakin po natin. Okay, ha? Tignan niyo po, mahalaga na tinatanggap. Mahalaga na tinatanggap mo ng buong puso ang salita ng Diyos. Bakit po? Sapagkat mahalaga yan sa Diyos. Okay, sa inyo pong tatanggap, ano? At sasampalataya sa salita ng Diyos. Tanggapin mo siya ng buong puso. Amen? Okay, hindi po ako yun, ha? Hindi po, kundi ang salita ng Diyos, mga kapatid. Okay, yung gusto pong tumanggap, no? Lumapit kayo sa Diyos. Tingnan niyo po ang scripture po, ang salita ng lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Sige po, inaanyayahan kayo ng Diyos.
lumapit kayo. Sige po, bang tayo. Pasulong. Gusto niyo po bang pakita sa Diyos? Baka po hindi pa natin alam ang mga bagay na mahalaga sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Hakbang po mga kapatid. Hakbang at sampalatayanan mo. Hindi si pastor ha. Hindi si pastor po ang tatanggapin niyo mga kapatid. Huwag niyong sasayangin, no? Ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Ito po'y para sa ating kaligtasan. Baka hindi po natin naunawaan sa tagal-tagal na po ng panahon na kayo po'y umaatid. Mga kapatid, ito po'y personal na pakikipagrelasyon ng Diyos sa tao. Tandaan po natin, no, na ibinigay ng Amang Banal na nasa langit ang Kanya kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo. Ang laman ni Kristo po, ang tinapay ng buhay. Mga kapatid, ito po yung ipinapamigay niya, mga kapatid. Kung meron pa po, hakbang lang po kayo, no? Hakbang lang kayo, huwag niyo sasayangin po. Ito po ay magdudulot sa inyo ng tunay na kaligtasan. Ang mana na dapat nating kainin. Kaya po paulit-ulit po ito na sinasariwa kapag sumasapit ang unang linggo ng isang buwan. Ano po? Amen po ba? Ano? Nakain po natin, no? Pahalagahan po natin yung mga sumisimbolo na ibinibigay po ng mga lingkod sa iglesyang ito. Sabi niya, ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Buhay na walang hanggan. Amen. Buhay na walang hanggan. Mga kapatid, na bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakailanman. Hallelujah! Ang sino mang kumain ng tinapay na ito at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Mga kapatid, napakinggan niyo po ng maliwanag ang salita ng Diyos. Ulitin ko po, tinatanggap niyo po ba ang salita ng Diyos? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Okay, ipapanalangin ko po kayo na nandito, no, mga kapatid. Let's bow down and close your eyes. No? Maging taimtim po sa inyo ang panalangin ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na mga Diyos, hari na mga hari. Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Panginoon ni Moises, Joshua. Ang Diyos na mga Diyos, hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon. Ama, sa oras na ito, marami pong salamat. Kinatagpo mo, Panginoon, kami sa lugar nito upang mapakinggan namin kung ano ang kahulugan ng salitang mana. Mana na hindi namamalayan ng aming mga ninuno. Salamat, Panginoon, sa panahong ito at present time, ipinaunawa mo sa amin kung ano ang kahulugan ng mana. Dakilang Diyos. At nakikita mo kami, Panginoon, sa oras na ito kung paano ka nagmi-ministeryo ang iyong banal na salita. Libu-libong taon na ang lumipas.
Panginoon, salamat po sa buhay ni John na kinasihan mo ng iyong banal na Espiritu upang malinaw niyang maipahayag kung ano ang kahulugan ng mana, ang iyong laman na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, upang kami na tumanggap lumapit sa iyo at sinampalatayanan ang iyong buhay at mabisang salita. Pagpalain mo po, Panginoon, na mga kaluluwang ito, ang mga kapatiran ito, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang buhay. Alam po namin na nakikipagtipan ka sa tao. Subalit kailangan namin, Panginoon, na ibahagi ang iyong buhay, mabisa at banal na salita. Ama, salamat po. Maraming pong salamat. Pagpalain mo, Panginoon, kung ano man ang kalagayan ng mga kapatiran mo. Ikaw ang Diyos na nakakasalaksik ng aming mga isipan, ng aming mga puso. Ano man ang kanilang mga pangangailangan, physically, spiritually, mentally, even emotionally, financially, Lord God. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Salamat, Ama, sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo sa oras nito bilang pakikipagtipan po sa pamamagitan ng laman at dugo ng iyong kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo. Salamat po, Ama, sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian at karangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Glory